problema, merong sagot na kaysaya. Sa simpleng bagay may diskarte, laging handa pag-thinking everything. Kahit anong hamon, hindi uurong, maski style, tuloy-tuloy lang to. Dito sa vlog, sama ka na, abot ang pangarap basta pwede ka. Maski TV, tara na't makiray, pag-thinking everything, walang imposible. Sa channel, ikaw ay inspired, kaya natin to. Magandang araw guys, ayun, service tayo. Luwalhati Street. Dryer daw, papalitan ng motor. At nagkambasa rito kanina at bumalik ngayon. So, lakad muna tayo. Okay, ito nakuha na natin. Dito ko na gagawin kasi masikip dun sa bahay ni customer. So, ito ang history nito guys. Pinalitan na raw ito dati ng motor ng isang technician dito sa amin sa subdivision. Wala pa raw 4 months. Ito sira na naman. Mukha naman siyang bago. Ayan o. Ayan o. So babaklasin natin. Ay, check upin muna natin pala. Tingnan muna natin yung mga possible na problema bago natin palitan ng motor. Okay. Abalang muna natin. So ito guys, sinaksa ko na sa extension natin. Tingnan natin kung anong problema. Ay, ito, mandar. Oh, umiikot naman. Paktay tayo dyan. Oh. Oh, mali tayo nito. So, testingin natin to. Kasi umiikot siya pero mabagal. Biglang humihina. Ito yung kanyang common, yung green. Testingin natin. 60.9. Ayan, grounded oh. Hindi dapat siya tutunog. Ayan oh. Wala na. Grounded talaga. So, testingin natin itong ipapalit natin ay waterproof. Ang common niya ay kulay blue. Kulay blue. Tingnan natin. Meron siyang 80.7 sa kabila 116 tapos sa kabila ay 80. So dapat 196 yan o 197 pag pinagsama natin yung ayun, tama. Nakita nyo walang tumutunog oh. So grounded na yung motor niya, so obligado palitan. Ayan, biyakin natin itong dryer para mapalitan natin ang motor. So okay pa naman yung capacitor nya, 5.3 pa. Pero papalitan na natin yan dahil 6 ang waterproof ng spin dry motor ay 6 UF. Ito 5.3 lang. Okay, standby. So ito, napaklas na natin yung wala namang problema yung kanyang rubber boots. Pero tingnan natin maigi mamaya. Kasi ayan o, may kalawang, baka pumapasok ang tubig dito. Bagay ito waterproof naman to, pero check upin pa rin natin para sure ng kanyang belo. Okay, standby uli. Ito, tanggalan natin yung motor nya. So papapasin nyo dito, yan o, yan, kalawang, pinasok ng tubig yan. Pero ang kwento ng may-ari ay naulan lang daw to dati sa labas, yung sa dati nilang tinitirhan. So paglipat nila, yan na. So ito yung ating ipapalit, yung ating waterproof spin motor. Yan. So ito garantisado to na waterproof talaga. Yan. So salpak natin dito. Natin. Yan. Gusto kagandaan dito guys, itong waterproof na bagong labas ngayon ng mga spin drive. Mayroon din akong wash motor, ayun, 3 pa, yun, waterproof din yun. At i-secure lang natin siyempre yung rubber boots. Kailangan maayos yun, walang punit, kasi pag tumagas ang tubig dito,
Dito kasi nakadirekta yan dahil dito yan nakadiretso sa pinakang plants niya. Yan, so pag may tulo, kung sakali, wag naman, dito pupunta yung tubig. Bira naman pupunta rito yan kasi nasa gitna yan, sarado naman to. So ayan, kita nyo may kasama pa siyang rubber seal sa gitna, kung sakaling tumaga sa gitna, hindi rin siya papasok sa pinakang shafting. Yan, to check-upin natin to, at kung wala naman siyang punit at okay pa naman sa tingin ko dito, okay pa naman shafting, lalagyan lang natin to ng langis o kaya grasa. Yan, para swabe. Okay, standby. So tinatagal natin tong ibang tornilyo pa para dito sa pinakang plate na preno. So ito pwesto niyan. Yan. Tignan natin. Okay, sikapin naman natin tong pinakambelo niyan. Sikapin ko lang para ma-sure natin kung walang punit. So lagyan natin to ng grasa, itong shafting, dahil pag ito katagalan, lumalabas yung tubig dito diretso sa motor. Yan, lagyan natin ng grasa yan, tapos hilay-hilayin natin pa balik-balik to para pumasok sa bushing. Hilay-hilayin natin pataas baba hanggang magkaroon ng grasa yung pinaka shafting sa loob. Yan, mamaya ilayin pa natin mamaya pag tayo na natin. Lumalangit-git kasi pag natutuyuan na ng grasa yan, lumalangit-git yan. Tataka tayo ba't maingay pag umiikot. Umiikot kasi yung shafting na yan dyan. Okay, tama na yan, konti lang. So salpak na natin to. Okay. Tapos tunod dyan na natin sa kabila para hindi na siya gumalaw. Para natin ulit. So ang waterproof kasi guys is 6 UF ang nakalagay na capacitor. Hindi ko na sa inyo na ipakita kanina, pero may level dito sa pinakang level niyan. Hindi kagaya nito, nakalagay dito 5 UF, ayan 5 UF, pero yung waterproof is 6, so kailangan 6 UF din ang lagyan natin para maibigay niya yung tamang speed niya, yung lakas ng ng motor. So hanapin natin dito yung running tsaka starting. So dun sa nakasulat ay kulay blue ang common. So kung alin dito yung pinakang mataas, yun ang pinakang starting, pinakang baba ang running. Tingnan natin to. So 84.5, dito ay 121. So 121, ito ang starting. So pag starting, so ilagay muna natin tong capacitor para hindi tayo malito. Basta yung pinakamataas ang reading niya dito sa dalawa, dito sa pula at saka dilaw, yun ang pinakang starting, pinakamataas. Ayan. So nakakabit na natin yan, mamaya natin titapan. Ulitin natin. 84 tsaka 121. So ito yung mataas na reading, ito yung starting. So titapan na natin yan. Wala nang ikakabit dyan mamaya. Titapan na natin to. Papunta lang siya sa capacitor, wala na siyang ikakabit dyan. Tayo pwede magkamali rito dahil pwedeng masira ang motor. Yan.
So ganyan na siya. So pagdating naman dito sa common ng motor, syempre dito tayo sa line 1. Line 1 ng ano natin, power cord. So ilagay natin to rito. Yan. Yan. So pwede na natin itong tapean din. Wala na rin ikakabit dyan. Dito na lang magkakaroon ng connection dito galing sa timer. So tatapean na rin natin yan. Secure na natin yan. Wala na ikakabit dyan eh. Yan. So dito tayo ngayon sa running. Ito yung running, yung mababa ang reading kanina, yung 84. So itong timer na to, galing sa taas to, dumaan sa door switch. So itong kulay brown, dito natin ilagay sa dito. Hindi, dito pala, sorry. Dito natin ilagay. Pwede rin dito. Dito rin natin ilagay. Tapos itong kabila na, dalawa lang kasi naman ang wiring ng ng timer, ng spin timer. So itong kabila dito natin ilalagay sa running. Di ba mababa yung nito? So ito yung running. Mababa yung reading niyan. So i-tape natin ng ganyan. So subukan lang muna natin. Testingin natin, paandalin natin. So ayan. So isa lang ang magiging tatlo yung wire. Yung sa running, yung sa starting ay solo lang siya doon. So subukan natin isaksak. So saksak natin. Ito. Timer switch. Ayun, umandar na guys, oh. Ayun. Umandar na. Hindi kita. Ayan, umikot na yung ating motor. Ayan, oh. Ayan, so tatakpan ko na muna, ititapang ko muna to. At para masara na natin ito mamaya. So inaayos ko lang to. So ayan, nasara na natin guys. Okay na. So testingin natin. Ayun, mandar na. Ayan, umikit na. So ginayos ko na rin yung preno kasi kanina kahit na i-preno mo ayaw. So okay na, ayan. Okay. Yan, pag tinakpan mo dahil naka-switch pa, so ikot uli siya. Yan. Okay. Ayan, natapos tayo guys sa ating pagpapalit ng steam motor dito sa ating dryer. So ayan, bali nag-voice over na naman ako dahil hininaan ko yung volume natin dahil may tumutugtog na naman. Ayan, maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Matsuki TV. Bye-bye.